Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po, ang karugtong ng ating istorya. Ika-348 na kabanata. Ang apat na lalaki ay mga pari sa kulto ng Black Orchids. Ang mga pangalan nila, Zeke, Orion, Jax, at Neo. Sila ay inutusan na patagong pumunta sa United States, mula Canada, upang maghanap ng impormasyon sa pamilya ng Clifton. Sila ay naghahanap na ng ilang araw. At ngayon sila ay nagpanggap bilang dancer sa bulwagan ng pamilya Clifton, upang makapasok ng malaya. Bagaman sila ay napapalibutan, ang mata ng apat na lalaki ay hindi naalis sa pintuan. Kung mayroon na kahit sino na susubok tumakas, mabilis nila itong papatayin. Bagaman ang Clifton family ay konektado sa Black Orchid sa Amerika, ang apat na pari ay hindi naroon upang gunitain ang nakaraan. Lahat sila ay malamig ang ekspresyon ng tumingin sa mga gwardya. Alam nila bilang makapangyarihang pamilya na nakaligtas ng ilang dekada, ang pamilya Clifton ay hindi dapat maliitin. Nang sinabi ng lalaki na lahat sila ay mamamatay, ang estado ng pamilya ay nasa pagiging galit. Ang mga nakababatang lalaki ay desperadong atakehin ang apat na estranghero. Sinabi pa ng isang lalaki, 4 lang kayo at nasa 300 kami. Sa palagay nyo ba ay makakaya nyo kaming lahat, nababaliw na ba kayo? Kahit si Chelsea ay walang magawa kundi mapangiti. Ang mga ignoranteng banyaga lang ang maglalakas loob na mga has sa pamilya Clifton. Inisip niya na sila ay natatakot at hindi na nagyabang ng matagal. Sa madaling panahon naramdaman na nila ang tutuong lakas ng pamilya Clifton. Isa pa si Alex ay nasa hindi kalayuan, siya ang makikipagtuos sa mga ito. Ano pa ang hinihintay nyo, bibigyan ko pa uli kayo ng isa pang pagkakataon na umalis, sabi ng isang miyembro ng pamilya. Huwag kang magsalita ng walang kabuluhan. Natuto ako ng mga bagong estilo sa pakikipaglaban. Ito ay magandang pagkakataon upang mag-ensayo, sabi pa ng isa. Ang lahat ay tumawa. Pakiramdam ng apat na lalaki ay pinagtatawanan ng lahat, at sa ilang saglit, ay hindi nila alam kung ano ang gagawin. Kung ganoon, huwag ninyong sabihin na hindi namin kayo binalaan, malamig na wika ng isang estranghero. Binakman nito ang isang security guard at pinaikot sa hangin ng ilang beses. Ang mukha ng lalaki ay namula, at nang nahihirapan itong tumayo, ilang sandali ito ay nag-collapse at namatay. Ang lahat ng nasa kwarto ay biglang napatahimik sa pagkabigla. Ang lalaki ay isang senior guard, at isang leader ng martial arts. Pero ito ay bumagsak sa isang atake lang. Si Rufus ay kinilabutan at lalong nanlumo. Iniisip niya bakit hindi pa bumabalik si Alex at ang kanyang papa. Sigurado ako na kapag nakabalik siya, matatalo niya ang mga estranghero kahit gaano pa sila kalakas. Ililigtas niya ang pamilya. Alam niya na ang kanyang papa ay may device na pwede niyang i-activate kung kinakailangan lalo na't walang pagpipilian. Kung magpapanik siya, at buksan ito ng biglaan, ang kanyang papa ay sisigawan siya, at masisira ang mood nito. Sinabi ni Rufus sa mariin na boses, pakiusap lahat kayo ay umatras. Kayong 4 na estranghero, ano ang ginagawa nyo? Sabihin nyo sa akin. Kung ano ang nagawa ng pamilya ko sa inyo. Bakit kayo nang himasok sa aming piging, at nagsimulang saktan ang mga tao? Sabihin nyo sa akin, ano ang kailangan ninyo? Ang lalaking tumalo sa security guard ay si Zeke. Siya ang pinuno at pinakamatanda, at pinakamatalinong miyembro ng kulto. Alam niya na ang pagtalo sa security guard ng mabilis, ay may epekto na kanyang inaasahan. Ang lahat ng pamilya ay natatakot. At naramdaman niya ang respeto sa mga salita ni Rufus. Alam niya na gagawin lahat ni Rufus upang depensahan ang kanyang pamilya. Masama itong ngumiti kay Rufus at sinabi, ikaw ay isang makatwiran na tao, at masasabi ko na igalang nyo kami, at pasalamatan ang inyong sitwasyon. Sabihin mo sa akin kung nasaan si Debbie. Rufus, huwag kang magsabi ng kahit ano sa kanya, 100 ang bilang natin. Walang paraan upang matalo nila tayong lahat. Huwag kang maging magalang sa mga bastos na ito. Ang isa sa mga batang kamag-anak ni Rufus ay sumigaw. Ang mata nito ay puno ng paghamak at pagkamuhi. Ang lalaki ay sinaksak na ang isa sa kanila. Tumigil ka, si Papa ay wala dito, kaya ako ang huling magsasalita, malamig na wika ni Rufus. Bumaling muli ito sa estranghero at sinabi,
Bakit mo hinahanap si Debbie? Siya ay isang batang babae. Ano ang kailangan mo sa kanya? Wala siyang pwedeng magawa na ikagagalit nyo. Si Rufus ay napaisip. Hindi mo naiintindihan ang aming misyon. Inaasahan mo na hinahanap namin si Debbie dahil may nagawa siyang ikinagalit namin. Hindi iyon ang katotohanan. Hinahanap namin siya dahil siya ang hinirang. Ang kanyang tadhana ay sumama sa amin. Narito kami upang siguruhin na matupad ang kanyang tadhana. Nasaan siya? Bagaman nagsasalita ito ng may tono, ang boses nito ay banayad at melodiya. Ang lahat ay tahimik habang nakikinig dito. Natural si Rufus ay tumanggi ibigay ang pagkakakilanlan ni Debbie ng ganoong kadali. Hindi niya kilala ang apat na banyaga, pero nararamdaman nito ang pagiging masama nila. Sa kasamaang palad ng binanggit ng lalaki ang pangalan Debbie, ang ilang miyembro ng pamilya ay tumingin kay Debbie nang walang iniisip. Sinundan ng lalaki ang tingin, at nakita ang nag-iisang magandang babae, dalisay, at tahimik. Katulad ng babaeng hinahanap nila. Wika ng pinuno sa kanyang sarili. Kung tama ang hinala ko. Ito ang hinirang sa bagong henerasyon ng Black Orchids. Ang kanyang itsura at pag-uugali ay mukhang perpekto. Kami ay pinatnubayan patungo sa kanya, at nagpapasalamat ako. Ang mukha ng estranghero ay puno ng kabanalan. Bumulong siya ng ilang mga salita ng pagpapasalamat sa kalawakan. Nagpapasalamat siya, at natagpuan nila ito ng mabilis at ang kanilang biyahe ay hindi naging walang kabuluhan. Nang sila ay dumating sa United States. Narinig niya na si Debbie ay apo ng Clifton family. Nang makita niya ito napansin niya ang pagkakahawig nito kay Cynthia Clifton. Ang mukha nito ay kahawig, at sigurado siya na ito ang kanilang hinahanap. Silang apat ay palaging nagpapatuloy sa pag-iingat. At kailangan nilang makasiguro na ito ang tamang babae. Nang sandaling iyon, sa hindi kalayuan ng isang pinsan ay gumawa ng kanyang daan upang hanapin si Rufus. Bumulong ito ng ilang mga salita sa tainga ni Rufus. Ang pinsan ay ipinadala sa kulto ng Black Orchid upang magmanman sa nakaraang 8 taon. Pagkatapos obserbahan ang mga estranghero ng ilang sandali, kinumpirma nito kay Rufus na sila ay mga pari sa kulto ng Black Orchids. Si Rufus ay nabigla nang marinig kung sino sila. Nauunawaan niya sa kanyang papa na ang impluwensya ng kulto ay labis na pinaliit sa mga nagdaang taon. At ang pamilya Clifton ay gumawa ng paraan upang ilayo ang kanilang sarili mula sa grupo. Siya rin ay labis na nag-aalala sa kapangyarihan ng kulto. Lubos niyang nauunawaan kung bakit tumanggi ang kanyang papa na ilayo ang relasyon ni Debbie sa kanyang pamilya. Paano ko maitatago si Debbie? Tanong niya sa sarili. Pero napagtanto niya na huli na ito. Nang mapansin na nakatayo na ang lalaki sa tabi ni Debbie. Ngumiti ang lalaki at sinabi, "Miss Clifton, ang iyong mama ay matagal ka nang hinihintay sa Canada. Ipinadala niya kami upang sunduin ka, at isama pabalik upang makasama siya. Pakiusap sumama ka sa akin." Si Debbie ay nabigla, isang bakas ng kasiyahan ang nakita sa kanyang mukha. At naimahe ang reunion kasama ang kanyang mama. Pero nawala rin ito nang maisip niya. Imposible, paano ang aking mama ay nasa Canada? Nang malaman ko ang katotohanan na nahulog siya sa bangin at namatay. Ang mga pari ay halos sigurado na si Debbie ay anak ni Cynthia. Alam niya na kailangan niyang gamitin ang jade pendant upang mapatunayan ito. Pero sa palagay niya ay hindi na ito kailangan pa. "Pinupuri ka namin, dahil ikaw ang hinirang." Wika nito kay Debbie habang lumungod ito sa harapan ni Debbie. Ang katawan nito ay ganap ng nakadapa, na may postura ng pagsamba. Ang 3 pari na natitira ay lumungod din at tumingin kay Debbie ng masaya. Ika-249 na kabanata. Ang 4 na mandirigmang pari. Si Debbie ay tumayo nang may namumulang mukha. Hindi niya alam kung bakit ang mga kakaibang tao na ito ay sinasamba siya. Ang 4 na paring lalaki ay nakatingin sa kanya ng may paghanga. Sila ay panatag sa kagandahan nito. Wala sa mga nakaraang hinirang ang medyo mapagmahal. "Sino kayo? Sinabi niyo na galing kayo sa Canada. Hindi natin kilala ang isa't isa." Kinakabahang wika ni Debbie. Mukha siyang natatakot na sa mga ito. Sumagot si Zeke, "Mula kami sa syudad ng Ottawa sa Canada. Si Miss Cynthia ay espesyal na ipinadala kami, upang hanapin ka, at ibalik sa iyong tahanan."
Lubhanan niyang namimiss ang kanyang anak na dahilan upang hindi na siya makakain at makatulog. Sa kabutihang palad ay natagpuan ka namin dito sa United States. Habang banayad siyang nagsisinungaling, ang kanyang tingin ay nasa ibaba. Pero nanatili siyang matalas sa mga taong nakapaligid sa kanya. Sa kanilang apat, ang kakayahan niya ang pinakamagaling. At kumpiyansa siya na makakaya niya ang lahat ng klaseng atake. Wala siyang mabuting pag-uugali kaya siya ay lubos na kapaki-pakinabang sa pinuno ng kulto. Si Debbie ay anak ni Cynthia, may nagtanong kung ano ang iniisip ng lahat. May pagtatalo sa kwarto. Pagkatapos ay tahimik na hangin ang nagbulay-bulay. Karamihan sa mga tao ay nagsuspetsya, dahil si Cynthia ay patay na 20 taon na ang nakalipas. Si Rufus lamang ang nakakaalam sa katotohanan tungkol sa istorya ng kasaysayan ni Debbie. At mabilis siyang sumagot. Debbie, huwag kang makinig sa kanya. Ang mga taong iyan ay kalaban, bilasin mo, pumunta ka rito. Sa kumpas ng kamay ni Rufus, maraming tao ang nagmadaling lumapit upang tumulong, pero ang pari ay masyadong mabilis. Umabanti ito at hinawakan ang braso ni Debbie. Pinilit ni Debbie na makalusot at sinubukang makalayo, habang sumisigaw. Pakawalan mo ako, ano ang gagawin mo? Magalang na sumagot si Zike. Ang sinasabi ko ay totoo, at ikaw ang hinirang. Kailangan mong sumama sa aming pabalik sa Canada. Habang hawak niya si Debbie sa isang kamay. Kumampay ito ng bilog na insenso sa kabilang kamay, at ang masangsang na amoy ay kumalat sa kwarto. Ang mga tao ay nagtakip ng ilong, at umatras upang iwasan malanghap ang nakakalasong usok. Si Zike ay walang pakialam kahit na nalalanghap ni Debbie ang nakakalasong usok, sa kabila ng utos na hindi dapat ito masaktan. Kalmado niya itong tiningnan, habang nagkulaps sa bangko sa kanyang likuran. Pagkatapos ay tinawag niya ang ibang mga pari at nagtipon sila sa kanyang paligid. Sinabi nito, paano si Joseph, nasaan siya? Masyado na ba siyang natatakot upang lumabas sa pinagtataguan niyang lugar, at harapin ang kulto ng Black Orchids? Ang isa sa pinsan ni Rufus ay sumigaw, patayin sila. Kailangan silang pigilan. Ang iba ay sumali na rin, at hindi nagtagal ang mga binata ay agresibong sumigaw sa mga pari. Hindi nila ito hahayaang makalayo, na sinusubukan kumidnap ng miyembro ng kanilang pamilya. O insultuhin ang pinuno ng pamilya. Ang lahat ng pari ay nagsimulang sumigaw, umaasa na maaasar si Joseph, at lalabas sa kanyang pinagtataguan. Joseph, hindi ka pa rin ba maglalakas loob na lumabas upang harapin kami? Wala rin itong pagkakaiba, kahit ipakita mo ang iyong mukha, o hindi. Ang resulta ay hindi magbabago, isasama pa rin namin si Debbie. Ang apat na lalaki ay mukhang agresibo, kaya wala sa pamilya ang naglakas loob lumaban ng pisikal. Ang pinuno ay sumigaw muli na kung si Debbie ay tunay na anak ni Cynthia. At kung ang pamilya Clifton ay itinago ang katotohanan. Ito ay pagtataksil sa kulto ng Black Orchids, at may kaparusahan na kamatayan. Ang pamilya Clifton ay marami nang narinig. Sila ay lalong nagalit, at gusto pagpira-pirasuhin at paghiwa-hiwalayin ang apat na lalaki para sa kanilang mga sinabi at sa kanilang mga pagbabanta. Mag-ingat kayo, wika ni Rufus sa kanyang pinsan at uncle na nahihirapan kontrolin ang kanilang galit. Pagkatapos ay pinanood nito ang nakakatakot. Si Mio ay inapakan nito, sumigaw katulad ng isang leon, at sinunggaban ang braso ng kanyang pinsan, na isang martial arts expert. Ang palad ng isang pari ay parang isang matalas na patalim. Napumunit sa anit ng kanyang pinsan, na dahilan ng pagbulwak ng dugo habang namatay sa sahig. Ang ingay ng tatlong pari ay kakaiba, habang bumalat sa buong kwarto, habang ang buong kakayahan ay naibigay, dahil sa mga binatang umatake sa kanila. Sa isang sandali, ang mga nakababatang lalaki sa pamilya ay nakahiga sa lapag, at bogbog. Ang mga natitirang pamilya ay nabigla. Hindi nila inaasahan na ang kanilang mga kamag-anak ay matatalo ng mabilis. Lusubin natin silang lahat, kailangan natin silang matalo, sigaw ng isa. Ang mga natitirang nakatayo ay puno ng galit at pighati. At kahit na ang mga babae at mga bata ay may hawak na bangko, patalim, o tinidor upang gamitin na sandata. Ang lahat ay nagkakaisa laban sa kanilang kaaway. Wow, iniisip niyo talaga na matatalo ninyo ang mga pari sa kulto ng Black Orchids? Tanong ni Jax, habang nakatingin sa mga natitirang miyembro ng pamilya, na may demonyong pagtawa.
Habang nagsasalita siya, isang teenager na lalaki ang lumapit mula sa kanyang likuran at may dalang machete o mahabang patalim. Si Jax ay hindi na tumingin sa paligid, simple nitong iginalaw ang kanang kamao, na tumama sa ulo ng binatilyo at bumagsak. Ang binatilyong lalaki ay namilipit sa sahig, habang dumudugo ang nahiwang sentido. Lumapit si Jax sa binatilyo, at hinawakan ang dugo ng kanyang mga daliri, at malupit na tumawa. Sinuntok niya ito sa mukha, at ang binatilyo ay tuluyan nang nawalan ng malay. Sa narinig na sigaw, si Debbie ay tumingin sa kanyang Auntie Noemi, na nagmamadaling lumapit sa binatilyo. Lumuhod at nag-aalala sa ulo nito sa kanyang kandungan. Hinaplos niya ang buhok at pisngi ng kanyang anak na lalaki, at saka bumulong. Magiging maayos ka, ang lahat ay magiging maayos. Ang lahat ay narinig ang takot na boses nito, at ang lahat ay nawalan ng pag-asa. Marahan siyang nakahiga at nakayakap sa katawan nito. Umiiyak ito ng malakas. Kahit sino, gumawa kayo ng paraan sa mga masasamang pari na ito. Ang mga mata ni Noemi ay galit na galit habang nakatingali sa lalaki. Si Sawyer ay nag-iisa lang niyang anak, ito ay nag-aaral sa malayo, at kakabalik lang nito sa kanya. May sumigaw takbo. At ang mga tao ay kinuha ang oportunidad na tumakbo palabas ng pintuan na sumisigaw. Gayunpaman nang makarating sila sa pinto, nalaman nila na sila ay nakulong at hindi makatakas. Si Orion at Neo ay naghihintay sa pintuan para sa mga duwag na susubukang tumakas, at mabilis nila itong binugbog. Ang amoy ng dugo ay kumalat sa kwarto. Si Rufus ay sobrang natatakot. Kinuha niya ang alarm sa kanyang katawan, pero wala ito. Nagtataka siya kung nasaan ang kanyang papa at kung ligtas ba ito. Nasaan ang alarm, bakit nawawala? Nakita niya si Zeke na naglalakad palapit sa kanya. Na nakapako ang mga mata. At nakaramdam siya ng matinding kaba. Tumingin siya sa paligid ng kwarto at nakita ang lahat ay nasa kalagayan ng pagpapanik. Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe? Bilang pagsuporta sa ating munting channel. Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.